Ladies and gentlemen, I am the Vice President of the Republic of the Philippines. Sunod-sunod ang banat sa kanya. Ayan, bumababa na tuloy ang ratings. Kaya dito sa Word of the Lord, nako, tanungin nga natin, sa lahat ng binato sa kanya, may pag-asa pa bang maging Pangulo ng Bayan si Jejomar Binay? At para sagutin yan, sasangguni tayo sa kasaysayan. Mula 1935, nagkaroon ng Pilipinas ng 12 vice-presidente. Sa 12 ito, 6 ang naging pangulo. 3 sa kanila, pinalitan ang mga presidenteng namatay habang nakaupo. Dahil sa tuberculosis, namatay si Manuel Quezon habang nasa Amerika noong 1944. Kaya pinalitan siya ng kanyang vice na si Sergio Osmeña. Taong 1946, sa sobrang tiwala niya na alam ng taong bayan daw kung ano ang kanyang kakayahan at nagawa, hindi na nangampanya para sa re-elections si Sergio Osmeña. Kaya ang ending, tinalo siya ni Manuel Rojas, ang una at huling Manuel Rojas na naging presidente. Lolo ng napakamalas na Manuel Rojas na ito, na kahit vice lang ay bigo pa rin. Si Elpidio Quirino naman, naluklok sa pwesto ng atakin sa puso si Manuel Rojas sa Clark Air Base taong 1948. Si Carlos Garcia naman, instant presidente matapos mag-crash ang eroplano ni Ramon Magsaysay noong 1957. Si Vice President Gloria naman, pinalitan si Erap pagkatapos ng EDSA II. 2 bise naman ang naging presidente ng tumakbo at nanalo. Si Diosdado Macapagal noong 1961 at si Erap noong 1998. Si Erap, vice ni Ramos. Aba, yan ang vice talaga. Daming bisyo Pero ito naman ang ilang mga vice-presidente na sabihin natin na medyo hindi pinalad, na hindi na nakaupo sa mga trono. Apple box yan, hindi yung trono. Si Fernando Lopez, 3 beses naging vice-presidente. Isa para kay Quirino noong 1953 at 2 para kay Marcos noong 65 at 69. Di bale na, mayaman pa rin ang pamilya. Sina Emmanuel Pelaez, Salvador Laurel, Chofiso Gingona at Noli de Castro hanggang pintuan na lang ng trono. Ulitin natin, 12 vice-presidente, si Binay ang pang-13. Nako, number 13. Mukhang hindi yata ito swerte. Pero ano kaya ang maging ending ng kwentong ito? May tanong nga dati, kung kinakailangan pa nga raw ba ang vice-presidente? Para daw itong spare tire o reserbang gulong sa otomobil ng gobyerno. Pero hindi naman kulay goma si Binay. Kung hindi nga raw bibigyan ito ng posisyon sa gabinete, halos walang silbi ang vice-presidente na ang maging trabaho lang daw ay maghintay na ang presidente ay mamatay. Ang tanong, gaano kaya katagal maghihintay si VP Binay?